Okay mga lods, so ito nagbabalik na naman ako. Meron ako ditong tanggap na Inco. Kapitbahay lang namin dito yung may-ari nito mga lods. Tapos araw-araw to ginagamit sa pagkakarga ng tubig. Napalitan ko na to dati ng bearing mga lods. So ang problema nito mga lods ay bearing na naman. Mga almost 2 years na siguro napalitan ko tong bearing. Paanda rin natin mga lods, sobrang ingay na niya. Kapag maingay na ang water pump nyo, papalitan nyo na ang bearing. Tapos pag nagpalit kayo ng bearing, huwag yung isa lang bearing na papalitan or dito sa harap or sa likod. So papalitan nyo na yung dalawang bearing. Para isang bukas lang, mapapalitan nyo na lahat yung dalawang bearing. Okay, so ito ipapaanda rin natin mga lods. So sobrang ingay na niya mga lods. So sa video ito mga lods, ituturo ko sa inyo paano ba buksan itong mga water pump na gaya nito. Kasi may nagko-comment na paano daw baklasin ang ganitong unit. So unahin dito sa likod. So may dalawang tornilyo dito sa likod. Ito dalawa. So medyo ano na siya mga lods. Hindi na siya mag-prewheel Oh, mayroon na siyang tunog na parang metal to metal. Tapos next ay dito sa harap mga lods. 8mm. Pag natanggal na yung tatlong bolt dito, hugutin na to. Kinalawang ko kaya ay matigas. So after natin matanggal yung tatlong bolt dito at tatlo sa likod, so hindi pa natin to pwede ma-pull out at saka dito sa likod kasi mayroon ditong fan, mayroon din ditong impeller. So lagyan nyo muna dito ng oil or kapag mayroong penetrating oil kayo. Tapos ay dandahan yung atakin siya pa taas. Pag may puller pwede rin. Pero ako kasi hindi ko gumamit ng puller kasi manipis lang to. Baka ay mabasag to. Pag kinamay kasi mafe-feel ko yung lakas ng paghatak ko pa taas. So dyan natin ilagay ang oil para makapenetrate sa loob. Tapos ay tiyaga lang, dahan-dahan. Huwag masyadong malakas. Yan, magilid na siya. Ito na. Okay. So meron siyang kunya. Tapos may circlip dito. Wala akong pangtanggal nitong circlip mga lods. Ito lang long nose plier. Okay. Tanggal na. So since hindi makadaan ang mga washer, itong kunya na to ay naiikot. Okay na, yan na. Wala siyang thread pero ikutin nyo lang. Parang pinasok lang siya dyan, wala siyang thread. Inikot ko lang kasi baka may kalawang siya. Tapos may spring dito sa loob. Ikutin nyo lang, may spring yan. May rubber tapos may spring. Yan. Okay. Kung ano yung nasa nahuling tanggal, yun ang una nyong ikakabit.
Tapos baliktarin, dito naman tayo sa fan. Tapos handa kayo ng basahan dito sa baba. Yan. Naka-ready na yung basahan kasi biglang mahuhulog yan pag natanggal natin tong fan. Pwedeng pukpukin na dito. Oh. So ang bearing dito na sa baba. Yan na siya. So pagbagsak niya mga lods ay tuluyan na siyang kumalas na yung mga bulitas. Ito. So kalas na. Lagyan nyo lang ng oil again. Tapos ay pukpukin nyo dito sa taas. Hawakan nyo lang dito. Pukpukin nyo dito. Tapos pag na-deform siya, lilihain nyo lang. Kasi hirap nang maipasok nyo si impeller pag na-deform. So naiwan si bearing mga lods. Tanggal. Tapos ang bearing ay i-polar natin. Pag may ratchet na gamitin nyo. Yan. 6201 RS. So ito na yung bagong bearing. Dalawa. So itong RS dito mga lods sa bearing. RS ay rubber seal. So yun. Meron lang ako ditong i-explain mga lods. So sa senaryong ito mga lods na tuluyang nasira ang kanyang bearing. Nakalas. Ang tanging maiwan dito sa rotor ay ito. So mahirap tanggalin to. So huwag nyo na tatanggalin tong mga circlip dito kasi stopper yan sa mga bearing. Tapos ito yung maiwan dito. Mahirap tong i-puller mga lods. Yan siya. So ang ginawa ko ay ginagamitan ko siya ng grinder. So ingat-ingat lang sa paggamit ng grinder, baka ay matamaan ang rotor. So ito meron siyang konting tama pero maliit lang. Yan. Okay pa yan. Salpak ko ng bagong bearing mga lods dito. So ito na, nakabit na ang isa. Dito lang papakita ko paano magkabit ng bagong bearing. So para hindi masira ang sahig mga lods, nilagyan ko yun ng kahoy. Yan. So may kahoy. Kasi pag walang kahoy, sira ang tiles. Okay na. So may mga bearing na. Ito yung sa likod, ito ang sa harap. Itong rubber na to.
Tapos itong may spring at rubber. So ang posisyon nito ay ganon. Ganyan. Tapos washer. So yan ang circlip. Tapos ang next nito ay ang kunya. So ang kunya nito mga lods ay ano lang, ay pasok lang natin dyan sa loob. Okay, so nakakabit na ang kunya mga lods. Tapos ang next na step dito ay ito ng impeller. So ito yung pinaka-importanting part dito mga lods. Ang distansya nitong impeller dito sa tumama siya. Mayroong tama dito. So pati dito. So ang impeller kasi mga lods ay walang lock. So ito lang po niya. Itapat nyo lang dito sa may groove. Ganyan lang. Tapos yung distance dito, napakanipis lang yan. Walang lock itong impeller. Kaya nga yung sabi ko na kanina dito, pag na-deform to, lihain nyo. Pero huwag nyo masyadong lihain kasi luluwag na to. Si impeller, wala pa naman siyang lock. So yan, sumayad siya. Rinig nyo? Sumayad siya. So abanti tayo. Balik tayo. Sayad pa rin, so abante. Okay, so yan na. Kakabit natin siya dito. Kung hindi ba siya tatama. So wala, di ba? Lagyan natin ng bolt tapos higpitan natin. Tapos ikutin. So wala. Kasi kapag mayroong sabit siya dito, tumama siya dito banda, may maririnig ka dyang ingay. Pero wala. Dito at saka dito mag-iingay ang impeller sa loob. So okay na to mga lods. Okay, so ayan na mga lods, naikabit ko na ang back cover pero hindi ko pa kinabitan ng fan. So try kong paanda rin mga lods.
So ganyan dapat pag okay ang kanyang bearing. Matagal siyang tumigil sa pag-ikot. Kanina kinabit ko to kasi testing lang yon kung hindi ba sumayad. Pero pag okay na mga lods, pwede nyo tanggalin muna kasi mabigat dito banda pag nandito to. Ito na yung last na ikakabit natin, ang kanyang fan. Oh my guide, half moon. Tapos ikutin nyo ang fan kung free wheel ba si rotor. Dapat free wheel siya. Okay, so testing natin. Kapag hindi free wheel si rotor mga lods, adjust kayo sa bolt ng takip ng impeller. Luluwagan nyo, huwag nyo masyadong higpitan. Okay mga lods, so yun lang ang pagpalit ng bearing dito at kung paano ba baklasin. I hope may natutunan kayo sa video ito. Step by step natin na binaklas at binalik. Hanggang sa muli mga lods, bye bye!